Bansang China, ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ilang dekada nang napaunlad ang bansa dahil sa mga produktong made in China. At dang-daang milyong manggagawa doon ang umasenso. Kaya nitong magpautang sa mga bansa, pero kapag hindi nakabayad, kinukumpiska ang ari-arian. Dire-diretso ang progreso kasabay ng paglawak ng kapangyarihan. Masasaksihan na ang GDP ng bansa o ekonomiya ay hindi bumababa. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dinudoktor pala ng mga komunista ang bilang ng kanilang GDP para palabasin sa lahat na ito ay maunlad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay madalas laman ng mga balita. Pero hindi lang good news ang maririnig, meron ding mga bad news. Upang kontrahin ang mga masasamang balita laban sa Partido Komunista, naglalabas ito ng pahayag sa lagay ng kanilang ekonomiya. Siyempre nga naman, kung maganda ang katayuan ng China, nanu-neutralize yung mga masasamang ulat hinggil sa pamahalaan. At kung maganda ang ekonomiya nila, sino ang pupurihin ng buong mundo? E di yung mga namumuno. Kaya naman kada ilang buwan, naglalabas ito ng mataas na GDP upang ipamukha sa lahat ng pinakamagandang uri ng gobyerno ay komunismo. Para kahit anong masamang balita ang lumalabas sa media, nababalanse ang pananaw ng tao. Pagdating sa paglathala ng mga datos hinggil sa ekonomiya, marami ang hindi gaano nakakaunawa sa mga katagang ginagamit ng mga ekonomista katulad ng GDP. Halos imposibleng mawari ang mga bagay-bagay sa kaunlaran o pagbagsak na isang bansa kung ang impormasyon ay sa wikang Ingles lamang. Kung gusto mong malaman ang katotohanan sa ikinukubling katayuan ng China, heto at pakinggan ang napakadaling paliwanag sa likod ng tila maunlad na bayan. Ang bansa ay parang isang bahay na kung ang buong pamilya ay kumikilos, nag-aasikaso at nag-aayos, mapapanatili nito ang ganda ng kanilang tahanan. Dahil kung hindi, sa labas lamang ito kumikinang. Ang kalagayan ng tahanan ay parang ekonomiya. Pagdating sa pag-aaral ng economics, madalas maririnig ang mga katagang Gross Domestic Product o GDP. Kapag sinabing gross, ito ay lahat-lahat. Ang salitang domestic ay yung sa loob ng bansa. Kaya kapag sinabing Gross Domestic Product, ito yung lahat-lahat ng mga produktong nagawa at mga serbisyo na nairepresenta sa loob ng isang bansa. Siyempre, maraming teknikal na pasikot-sikot sa pagkalkula ng GDP at hindi kasali kung marami ang naghihirap o laganap ang krimen o masahol ang korupsyon. Ito ay estima lamang sa lagay ng ekonomiya, pero malapit sa katotohanan. Ayon sa International Monetary Fund o IMF, importante ang bilang ng GDP ng bansa dahil ito ang nagbibigay ng impormasyon sa lagay ng ekonomiya at sa takbo nito. Ayon sa IMF, ang GDP ay ang lahat-lahat ng produktong nagawa at serbisyo na ginampanan sa bansa, minsan sa loob ng 3 buwan o quarterly, minsan sa loob ng 1 taon o annually. Tapos ay isasalin ito sa halaga ng pera, katulad ng sinabi sa SNP na ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago bago dumating ang bagong taon. Ayon sa kalkulasyon, ang GDP natin sa taong 2023 ay aabot ng 440 bilyong dolyares. Tapos kakalkulahin yung GDP noong 1 taon upang makuha yung porsyento ng paglaki. Katulad ng pinahayag ng Department of Finance na lumaki ng 5.6% ang GDP ng Pilipinas ngayong 2023 mula noong taong 2022. Pero sa China, may nakikitang anomalya. Joining me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute Senior Fellow. He is author of The Coming Collapse of China as well as... Dahil sobra sa 5% ang nilaki ng GDP ng Pilipinas,
Ibig sabihin lang na makikita sa mga datos na lumaki rin ang iba't ibang sektor sa bansa. Katulad ng inilathala ng Philippine Statistics Authority na tumaas nga ang GDP ng bansa dahil makikita sa statistics na patuloy sa paggasto sa mga Pilipino, sa pasahe, sa mga restaurants, sa mga hotels at iba pa. Makikita din sa datos na lumaki ang mga negosyo ng palaisdaan, mga sakahan, manukan at iba pa. Pati ibang mga industriya ay ganun din. Lumago ang lahat ng kasali, pati nga negosyo ng transportasyon, storage, wholesale, paggawaan ng sasakyan, mga pautangan at insurance ay naglaguan din. Patunay na ang ekonomiya ng Pilipinas ay tumataas. Ano ang itinatago ng mga komunista? Ang paglago ng GDP ng Pilipinas ay makikita sa statistics ng mga industriya sa bansa. Halos lahat ng sektor ay lumago pagtapos ng COVID-19. Kaya pati sa Bloomberg pinahayag na ang ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2023 ay ang pinakamabilis sa Southeast Asia. Ayon sa ulat, dalampasan pa nito ang Vietnam at Malaysia. Siyempre, hindi ito maitatanggi dahil may mga suporta ng datos. Kaya sinabi ng ilang otoridad sa IMF na umaasa sila na lalakas pa ang GDP ng Pilipinas sa taong 2024. Kumbaga sa isang bahay, lahat ng miyembro ng pamilya ay kumikilos at napapanatili ang katayuan ng kanilang tahanan. Maayos ang loob, kaya maganda ang labas. Pero hindi ganyan ang nangyayari sa China mula noong pandemya. Pagpasok ng isang taon 2023, ayon sa CNBC, na gusto ng China na makamit yung target nilang GDP na mga 5%. Siyempre hindi lahat ay kumbinsido na kaya itong gawin. Pero matapos ang taon, sa laking gulat nila, inulat ng Al Jazeera na nakamit ng mga komunista ang kanilang target na higit pa sa 5% ang paglaki ng GDP. Marami ang humanga sa partido dahil sa kanilang galing sa prediksyon, lalo na sa galing nila sa pamamalakad ng bansa. Sino nga naman ang hindi hahanga sa mga komunista sa kabila ng pananakot nito at pambubulas sa mga Pilipino sa WPS? Tunay palang magaling ang partido. Subalit kamakailan lang, isang pagsusuri ang lumabas hinggil sa ekonomiya ng bansa. Pinahayag sa A Forensic Examination of China's National Accounts mula sa National Bureau of Economic Research na ang mga lokal na munisipyo sa China ay nagbibigay ng kalkulasyon hinggil sa kaunlaran ng kanilang lungsod sa mga komunista. Kinokolekta ng gobyerno ang lahat ng datos at pagsasama-samahin bilang bahagi ng buong GDP. At ayon sa pagsusuri, mayroon palang pabuya sa kung sinong munisipyo ang umuunlad. Kaya dinuduktor ng mga lokal na gobyerno ang kanilang datos para makakuha ng reward sa pamahalaan. Siyempre may pandaraya man, paborito sa mga komunista. Kaya ang sabi sa Financial Times na ang kalkulasyon sa GDP ng China ay kasinungalingan. Pero ay tinanggi ito ng mga komunista at kahit kailan daw ay hindi sila marunong magsinungaling. Ganun pa man, paano itatanggi ang mga datos? Katulad ng sinabi sa Reuters na bumagsak ang export ng China sa loob ng 3 taon matapos ang pandemya. Pinahayag sa Pekingnology na nag-collapse ang tourism industry sa China. Bukod dyan, binalita sa Reuters na nalugi ng $1 trilyong ang bansa dahil sa paghihigpit ng Beijing sa mga big tech. Pati ang real estate ay bumagsak rin. Sinabi sa Capital na bumagsak ang presyo ng mga property dahil pumalya sa pagbayad ng utang ang mga developer sa bansa. Kaya naman inulat sa Financial Times na tinigil na ng China ang pag-ulat ng bilang ng mga kabataang walang trabaho. Kaya kung iisipin, paano naging mataas ang GDP ng bansa kung lahat ng industry sa loob ay bumagsak? May mga nagtatanong kung paano nabudol ng mga komunista ang buong mundo. Inulat ng International Monetary Fund o IMF na bagamat ang Amerika ang may pinakamalaking total debt sa buong mundo, pagdating sa non-financial corporate debt o mga utang sa pribadong sektor sa loob ng bansa, ang China ang may pinakamalaki.
Ayon sa ulat ng Thomson Reuters, na ang utang ng China sa pribadong sektor kumpara sa kanilang GDP ay mas malaki kaysa sa Amerika, sa Japan at sa Europa. Siyempre, madaling itago yung pautang sa loob ng bansa kumpara sa utang sa labas. Dahil kung uutang ka sa iba, may record sila ng iyong utang o nakalathala ang utang mo sa pamahalaan ng ibang bansa. Pero ang utang sa loob ay pwedeng doktorin. Kumbaga, pinalalabas lang ng mga komunista na maganda ang bahay nila, pero sa loob, sira-sira. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay mayroon palang sikreto. Ang katotohanan na bagsak na ang ekonomiya ng mga komunista. Ganun pa man, upang maipakita na maganda ang pamamalakad ng partido, pilit itong ikinukubli sa mga netizens. At syempre marami silang nabubudol. Pero hindi lahat, dahil mayroong mga matatalas ang mata na matinik magsuri at hindi nalilinlang. Ika nga nila, ang bagoong sa umaga takpan man, sa tanghalian ay sadyang aalingasaw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.